Hello sa lahat ng viewers ko. Sa video ito guys, pag-uusapan natin guys kung ano nga ba yung pinagkakakitaan ko. Kung paano nga ba ako kumikita ng pera kahit nasa bahay lang ako guys. Sa ngayon kasi guys, wala akong regular na trabaho pero kumikita ako ng pera guys. Kahit papaano na iraraos ko yung pang-araw-araw ko, nakakabayad ako ng billings ko at kung may gusto man akong bilhin, nabibili ko yung mga gusto kong bilhin guys dahil sa mga pinagkakakitaan ko. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo guys para makatulong ako, para maka-inspire ako sa mga babae na katulad ko na solo parent, mga nag-iisa lang sa buhay at walang katuwang. At ayaw ko silang mawala ng pag-asa guys, kaya i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagkakakitaan ko. Unang-una guys, pagkatapos ko, dati kasi nagtatrabaho ako guys, pagkatapos kong mag-resign sa pagiging lady guard ko, ang unang pinagkakitaan ko guys, nag-house locator ako. Alam nyo ba yung yung mga house for rent, yung mga room for rent na yan, may mga homeowners na open sila for locator. Depende na lang yun sa pag-uusap ninyo guys. Tapos ang magiging setup niyan, Shop ganun! Yung house owner na na maglo-locator sila guys, hingin nyo lahat ng details ng bahay guys, at saka picturean nyo lahat ng party ng bahay. Tapos ngayon, kapag meron na kayong details, may mga picture na kayo, sumali kayo sa mga groups ng room for rent. I-post nyo siya guys sa mga groups ng room for rent or house for rent. Tapos kapag may renter ng interesado, makipag-usap kayo sa renter guys, sabihin nyo na kayo ay locator at may bayad kayo. Tapos depende na lang yun guys, ang singilan nun depende sa pag-uusap nyo kung magkano yung singil nyo sa locate. Ganun ang nagiging setup namin. Kahit papano guys, kumikita ako sa ganung paraan. Kasi hindi lang naman isa yung magiging client mo dyan. Marami ka ding magiging client dyan, lalo kapag marami kang room for rent na hawak. Tapos guys, pangalawa nun, nag-ano din ako nun guys, nag-online selling. Nung pagkatapos kong mag-locator, nag-umpisa naman ako ng online selling kasi sa panahon na yon malakas talaga ang online selling, pandemic time yon. So ang ginawa ko, pinag-aralan ko kung paano mag-online selling. Tapos naghanap din ako ng supplier guys, nag-research ako sa online ng supplier kung anong produkto na magandang ibenta. Tapos, tsaka naman ako sumali sa groups ng mga kaya sell yan mga online selling groups, yun, sumali ako sa mga ganon. Nag-post ako, pinost ko yung mga products na gusto kong ibenta online. Tapos, ang ginagawa ko nun guys, kung nagko-collecting orders muna ako, collecting orders muna ang ginagawa ko, tapos iniipon ko yung orders ko sa loob ng 1 week. Tapos, kinakausap ko si supplier na kapag nakarami na ako ng nakaipon na ako ng orders, tsaka ako order sa kanya. Ngayon, pag nakaipon na ako guys, kukuha na ako kay supplier para kapag dating sa akin ng guys, ng product guys, may-ari na hindi siya mai-stock. Yung puhunan ko, hindi siya nai-stock. Kasi pagdating ng delivery ko, i-deliver ko rin sa mga buyers ko kasi may nakalaan na siya guys, may may nakuha na akong buyers kasi nga ipinost ko na siya sa online. Ganun ang naging setup ko, kaya hindi nai-stock yung aking mga produkto. Malakas guys ang kita ng online selling, lalo na noon na kasagsagan pa ng pandemic. Depende din sa products na may mga products din kasi na guys, yung mga basic needs dapat ang binibenta kasi may mga products na matumal din ibenta. Depende na lang kasi sa produkto yon. Tapos ngayon, masasabi ko talaga guys na naging successful yung aking pag-online selling kasi malakas guys, marami akong nakukuhang buyers, marami akong benta guys, as in guys, kapag nagpo-post ako guys, nakakakuha ako ng comment mga 400 plus, tapos ang orders ko 100 plus, 200 plus, dinideliver ko yan sa isang araw. Ganun kalakas ang aking online selling noon. Tapos siguro napag-initan ako, may mga nagagalit sa akin, may mga hindi ko alam kung nagsiselo sila. Guys, nire-report ako kay FB. That's yung time na nadi-deactivate na yung account ko. 1 month na deactivation, hindi na ako makapag-post. Kapag gagawa naman ako ng panibagong account, tapos magpo-post ako sa mga groups, dinidecline nila kasi nga bagong account. So ngayon, na yung aking pag-online selling, hindi ako makapag-post. Paano ako mag-online selling? Nag-iisip ako ng paraan ngayon kung ano yung susunod kong
gawing hakbang para kumita pa rin ako ng pera guys kahit nasa bahay lang ako. So ngayon, ang ginawa ko, nag-aral ako guys ng yung mga pagluluto ng mga kakanin, iba't ibang klase ng kakanin guys, pinag-aralan ko yan. Dati na akong maalam sa pagluluto guys, pero hindi naman lahat. So ngayon, pinag-aralan ko yung iba. So ang ginawa ko guys, nagluluto ako ng mga kakanin like biko, yung mga suma na yan, mga sapin-sapin, kung ano-ano pa, mga puto, iba't ibang klase ng puto, yun, niluluto ko siya. Tas ang ginagawa ko kasi hindi nga ako makapag-post sa mga groups kasi nga, deactivated yung FB account ko, tapos kapag gumawa naman ako ng panibagong FB account, ang nangyayari naman, dinidecline ako sa mga groups. Hindi ko alam talaga kung ano yung totoong nangyari. Basta ganun po ang naranasan ko. Ang ginawa ko guys, naglalako ako. Wala nang hiya-hiya guys. Sa panahon ngayon guys, bawal na ang mahiyain. Kasi kung mahiya ako guys, sana ko kukuha ng ang pambayad ko sa billings ko buwan-buwan. Ang ginawa ko, yung pag naluto ko na yung mga kakanin, yung mga Filipino delicacies na niluluto ko. Nilalako ko siya guys sa mga bahay-bahay guys. Iniisa-isa ko talaga yung mga bahay-bahay guys kung saan-saan ako nakakarating para lang makaubos ako guys. Awa ng Panginoon guys. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Halos araw-araw nauubos ko yung paninda ko sa tiyaga ko talaga guys para makabayad lang ako ng billings ko buwan-buwan. Dahil wala naman akong maaasahan na tutulong sa akin dahil nga mag-isa lang ako. Tapos, bali, 1 year ko na siyang ginagawa guys hanggang ngayon. Tapos ngayon may pinagkakabalahan ako yung pagiging TikTok affiliate ko. Hindi ko pa naman masasabi na naging successful ako. Pero inuumpisahan ko siya sa ngayon guys. Sana maging successful. Pero kayo mag-umpisa dyan. Pag-aralan nyo lang kung paano siya gawin. Kasi hindi ko pa siya maian talaga sa inyo. Kasi hindi pa naman, wala pa akong nagiging resulta talaga. Nakakabenta ako pero hindi pa naman ganun kalakas. Tapos pala guys, nakalimutan ko yung naging rin pala ako guys, naging agent rin ako ng mga cargo tracking na yan. Alam mo yung mga tracking na bumibiyahe pa probinsya, yung pinapadalahan ng mga bagahe ng mga guys, magpapadala papuntang probinsya guys. Naging agent din ako niyan guys. May kinausap akong may-ari ng cargo tracking. Kung open ba sila sa mga agent, open daw sila. Tapos tinanong ko kung magkano yung commission, kung magkano yung kikitain ko. Tapos napag-usapan namin guys, ganito yung kikitain ko, 10% ako sa sa lahat ng kung may kung mayroon man ako makukuhang client, tapos kung magkano yung ibabayad nila, 10% yung sa akin, pinapadala na lang nung guys, yung may-ari ng tracking through GCash yung aking bayad. At saka guys, naranasan ko rin na maging sub-agent naman sa mga sa yung gustong mag-abroad. Kasi may agent ako nakilala, tapos siya, tapos siya sa akin, nag-offer siya na nangailangan siya ng sub-agent, tapos commission based lang din guys. Kung makaalis na yung kung makaalis na yung aplikante guys, tsaka ka lang makakakuha ng komisyon. At saka meron din guys, may mga ibang yung mga sales agent naman ng real estate. Yung iba guys, naghahanap sila ng referral guys, yung mga referral partner sa real estate kasi pag yung mag-apply ka mismo ng ng sales agent, mataas ang standard nila dyan guys. Kung wala kang pinag-aralan, hindi ka basta-bastang kung hindi ka nakatapos ng college, hindi ka basta-bastang makapasok dyan. Pero kapag referral agent ka, pasok na pasok ka kasi under ka ng agent mismo, ng sales agent mismo. Pero commission based ka rin, kung magkano yung napag-usapan nyo ng agent, yun lang yung mapupunta sa'yo. Yun lang guys. Hindi ko naman sinasabing naging mayaman ako sa mga extra income na ginawa ko guys. Pero kahit papano talaga guys, na iraraos ko talaga ang pang-araw-araw ko guys. At saka hindi ko na kailangang umutang, hindi ko na kailangang lumapit sa ibang tao para guys, para makaano ako ng pambayad ng mga billings ko guys, pang budget ko sa araw-araw guys. Kahit papano talaga guys, kahit papano may awa ang Panginoon. Kaya kayo na mga katulad ko dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Kumilos kayo. Masasabi na nating hindi naman sa guys, kasi sinasabi ng iba, mahirap daw ang buhay, ganito, ganyan. Hindi kasi ako naniniwala sa ganun guys. Mahirap ang buhay kapag hindi kayo gumawa ng paraan. Pero sa buhay kasi ng tao guys, diskarte lang talaga guys. Tamang diskarte lang talaga para maiahon natin yung mga sarili natin, pamilya natin sa kahirapan guys. Tamang diskarte ang kailangan at kailangan may lakas kayo ng loob guys. Lakasan niyo ng loob nyo at saka kailangan magtiwala kayo sa sarili nyo na kaya nyong gawin yung mga gusto nyong gawin. Kaya nyong gawin yung mga bagay-bagay na nagagawa ng ibang tao guys.
Yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo guys. Sana may napulutan nyo ng aral. Yung video na to guys, sana nakatulong ako sa inyo guys. Yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood.